Sa iloghan si Tisan ay tumitig at magmuni-muni. Nagsumikap siya at nag-alay ng sarili para lang maging full-time na empleyado at nalugi lamang ang kumpanya. Nakatingin sa umaagos na ilog sa ibaba. Nag-iisip si Taesan na tumalon, ngunit may pumigil sa kanya na kumilos sa isiping ito. Curious na tumingin siya sa kabilang gilid ng tulay. Ang isang may-ari ng tindahan ay nag-iisip din ng pagtalon. Sa ibaba ang mga pulis ay nagpapatrol at taimtim na nagpapayo sa kanya na huwag gumawa ng kalokohan. Sabi nila, mahaba ang buhay at hindi dapat mag-isip ng pagpapakamatay sa maliit na pagkakamali. Tila isinasa puso ng may-ari ng tindahan ang payo ng pulis. Umiiyak ng malakas dahil sa kanyang miserableng buhay. Napagtanto ni Tesan na ang mga nagpapakamatay ay karaniwan sa ilog na ito. Naintindihan niya na kahit tumalon siya ay magpapatuloy ang buhay para sa iba ng walang epekto. Nasisiraan ng loob dahil sa buhay lungsod na isip ni Tesan kung dapat ba siyang bumalik sa kanayunan upang mag-alaga ng isda at magtanim ng gulay. Huminto sa isang stoplight. Nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng mga laro sa kanyang cellphone. Inggit si Tesan sa batang walang pakialam sa buhay. Nakatuon lamang sa pagkain at pag-aaral nang hindi nag-aalala tungkol sa pera, gayunpaman ang batang lalaki sa kanyang paglalaro ay walang ingat na tumawid sa kalsada nang hindi pinapansin ang traffic light. Natagpuan ni Tesan ang behavior na ito ng mga modernong bata na nakakabighani, biglang isang mabilis na puting kotse na dumiretso sa batang lalaki. Napatingin si Tesan sa batang lalaki na wala pa ring kaalam-alam sa panganib at nakatutok lamang sa kanyang cellphone. Hindi bumagal ang sasakyan at nagpatuloy sa mabilis na pag-usad. Ang bata ay patuloy na naglalakad at naglalaro na hindi alam ang panganib. Napagtanto ang nalalapit na banta na sumigaw si Tesan upang alertuhan ang bata at tumakbo pasulong upang itulak ito palabas. Ang sasakyan na walang balak na umiwas o huminto ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo, huli na ang lahat para makareact ang bata. Kaya itinaya ni Tesan ang kanyang buhay upang itulak siya palabas, may bumagsak at natamaan at namatay si Tesan. Ang kanyang katawan ay itinapon sa malayo kasama ang mga pira-pirasong windshield ng sasakyan bago napagtanto ni Tesan na wala siyang nagawang makabuluhang bagay para sa kanyang magulang. Iniisip niya kung makakatanggap ba ng anumang kabayaran ang kanyang mga magulang kapag namatay siya sa isang aksidente. Nang bigla siyang nakarinig ng boses na tumawag sa kanya na hangal. Hinila siya sa isang hindi matuloy na espasyo na nakabitin sa hangin at mailumabas na isang anino na napapalibutan ng liwanag. Ang figura ay isang matandang may puti ang buhok at balbas na nakasuot ng malaking kwintas na butil. Nalilitong tanong ni Tesan kung sino ang lalaki at bakit siya nasuspinde sa hangin na parang nataranta na agad niyang inakala na ito ang Grim Reaper. Itinanggi ng matanda ang hangal na pag-iisip na ito na naghahayag ng kanyang sarili na isa sa ninuno ni Tesan. Nagulat si Tesan, nagtataka kung bakit ganito ang hitsura ng kanyang ninuno na pinapagalitan ang kanyang sarili dahil sa hindi paggalang sa kanyang mga nakakatanda. Galit na galit ang ninuno sa pag-aakalang maganda ang ugali ng kanyang inaapo ay naisipan niyang ipadala si Tesan sa langit, ngunit nakarating sa kanya ang mga ulat ng masamang ugali ni Tesan at kawalang galang sa kanyang angkan. Sa kabila ng masamang ugali nito, ang ninuno ay nagpasya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagpasya ang kanyang ninuno na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, ngunit may isang kondisyon. Kinakailangan ni Tesan na mamuhay ng balansing buhay na hindi nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang maharlika sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang kaaway. Dapat turuan ng leksyon ang sinumang may balak na ibuli siya dahil walang kapatawaran ang sinuman. Hindi naintindihan ni Tesan ang salita na sinasabi ng kanyang ninuno na halata sa kanyang mukha ang lubos na pagkataranta. Ang ninuno ay nagbanta na kung patuloy na mamumuhay si Tesan sa isang mahiyain na buhay ay siya mismo ang bababa upang harapin ang walang magawang inaapo na ito upang pilitin siyang mabuhay at muling buhayin ito sa loob ng 5,000 taon. Bago pa lubusang maunawaan ni Tesan ang sitwasyon, itinapon siya sa hindi matukoy na bangin. Dumiretso siya sa lugar kung saan siya nabangga ng sasakyan. Tumili si Tesan bilang pagprotesta. Nagtatanong kung bakit ipinangako ng kanyang ninuno na ililigtas siya. Bumalik ang kanyang espiritu sa kanyang hindi makilala at hindi gumagalaw na katawan na nakahiga sa kalye. Ang orasan ay tuloy-tuloy na tumutunog. Isang kamay ang nag-abot para patayin ang nakakainis na alarm. Ang kamay na ito ay pagmamay-ari ng isang batang binatilyo. Nagising ang binatilyo na nalilito sa paligid.
Noong araw ng Agosto 2020 si Tesan ay 32 taong gulang ay nabangga ng kotse at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Binigyan siya ng kanyang ninuno ng pagkakataong maging bata muli. Bumalik siya sa kanyang kabataan, namumuhay sa miserableng binata na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Hindi makapaniwala si Tesan at kinurot ang kanyang pisngi kung panaginip ba ito. Kung hindi ito panaginip noon ay totoo ang mga alaala, tulad ng Mid-Autumn Festival ng 2006 noong malakas pa ang kanyang mga kamay mula sa pakikibaka ng kabataan. Siya ay namangha, ang kanyang katawan ay naramdaman ng eksakto tulad ng pagkakatanda niya mula sa kanyang alaala. Kinakalkula niya ang kanyang edad sa pagkaunawa na siya ay 18 na ngayon, isang edad kung saan wala siyang dapat ikatakot.